At magbigay po ng mag-share po ng blessing ng Panginoon. Ito po ay actually gusto ko nang ipagpasalamat sa Panginoon since nung ano pa po previous Wednesdays pa po na nakakapakinig ng lesson po dito sa inyo pong church dahil ito po ay point of view, POV ng isang hindi po member dito, no, na kung inyo pong marirealize gaano kapalad ang inyo pong simbahan bilang maging isang member po ng God is Able Baptist Church. Dahil na-bless po ko personally po dahil ang inyo pong program, meron pong pastor na may vision para po sa kaluluwa ng bawat isa, sa paglago ng bawat isa. Hindi lamang kagaya ng ibang simbahan na yung ibang religion na makadot-dot doon sa tubig, no, kahit walang tubig, dumudot-dot eh. Kasi traditional lang eh. No? Tapos isa-sign sa kanyang noo. Ay hindi po ganun ang natin. At hindi po nadadaan sa pagluhod, simula sa dulo hanggang sa unahan. Nagkakaroon po ng knowledge ang bawat membro dahil meron pong system, may program, yung lesson. Yan po, nakaka-refresh po yan bilang isang Kristiyano po. Lalo na yung Wednesday, na-cherish ko po yung mga lesson ng Wednesday. Lalo na yun ay naka-focus po sa salita ng Diyos. At actually po, yung lesson pa lang ni Preacher Eric noong time na yun, no, yung methods of Bible studies or methods of how to study the Bible, yun po ay kung tutuusin po yun ay isang sem po yun, isang semester po yun sa Bible School. Ano po yung ano pong yun. At talagang na-bless po ako dahil before pa po ako pumasok sa Bible School, yun na yung naririnig ko po na subject, ay doon ako excited kasi kung mag-aaral ka ng Bible, magiging curious ka talaga, paano ba talaga mag-aral ng Bible bukod sa napapakinggan mo. At saka bakit ganun kalinaw, bakit ganun kaganda yung paglalahad ng mga preacher, ma-curious ka, paano nila nagagawa yun na yung iba naman nagbabasa lang, di ka? Paano nila nagagawa ng ganung mensahe bukod sa guidance ng Holy Spirit? So nandun yung study at merong paraan sa pag-aaral. So yun po yung ilang buwan na pag-aaral po yun, pero nakakayanan po sa biyaya ng Panginoon maituro ng isang gano'ng katagal lamang yun, wala yatang isang oras yun, At doon pa lamang po, malaking impact na yung lang bigyan ka ng 12 na yun, 12 na. No, hindi pa tayo magkaroon ng idea paano mag-aaral ng salita ng Diyos. Imagine nyo yun. So yun po yung blessing ng bilang kayo po ay member po dito. Dahil sa ibang simbahan po, full-time lang po nakakaalam noon. No, full-time lang ang nakakakita ng mga ganong mga bagay. Pero dito, pati canonicity, pati yung methods of Bible study, no, pati po yung mga nakaraang lessons pa po ay nadadaanan. At sa kagaya ko po ay napakalaking niyan, refreshment po. At na maalala mo kung paano ka noon nagsimula na ikay yung uhaw na uhaw, sabik na sabik sa salita ng Diyos. Doon nakakapagpa-revive po yun sa akin po personally. At yun po yung isang blessing. No? At isa pong blessing pa po is last Friday, ay pinagkalooban po ako ng Panginoon ng pagkakataon na makapagsalita po sa aming school. Ako po ay nag-aaral po sa Batangas City. At nakapagsalita po ako sa isang batch po doon. Yung kanila pong, bali 3 po kasing merong online, merong Sunday class, at meron po yung weekly class po na pumapasok po araw-araw. So sila po yung nagkaroon ng graduation at naglakas loob na akong magpaalam doon sa teacher na makapagbahagi po. Dahil hindi rin ako mapakali na sila yung nakasama ko. No? Yun ay isang obligasyon ng Kristiyano na ako po ay may pananagutan sa Panginoon sa kaluluwa ng bawat isang yun. So since last day ko na silang makikita, yung batch na yun,
ay meron ng pagkakataon. May gathering po kami nung time na yon, nung Friday na yon. Bukod sa awarding, bukod po sa ceremony, ay nung kakain na, napansin ko wala pang plato, kompleto na yung pagkain. So nag-volunteer ako na ako yung bibili. Yung pala, bago mag-start, naghahanap na sila sino magpe-pray. Sinong magle-lead sa prayer nung pagkain. So wala namang mag-volunteer, no? And then yun po, natapos yung kainan namin. So hindi ko alam na naghahanap sila. Natapos yung kainan namin. And then talagang hindi ako mapanatag na hindi ako magsasalita. At hindi ko naman tinanong kung anong background nung religion nung aming teacher. So wala akong idea. Pero nung narinig ko na nagyaya na yung isa, sabi, tara, inuman tayo, bumili na ng soju. Ayun, dahil sa alak, ako po yung nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi, naisip ko po, bago pa tumalasing, itong mga ito ay unahan ko na. No, at yun po, ako yung nagpaalam. Nung dumating yung binili nung isang estudyante, ay nagpaalam na talaga ako doon sa aming teacher. Sabi ko, pwede po mag-share ng gospel. So, inunahan ko. And sabi ko, nagpakilala ako sa kanila. And sabi ko, sana hindi maging killjoy sa inyo itong gagawin ko. At hindi makapagbago ng atmosphere natin. Alam kong tayo ay nandito para mag-enjoy nung inyo pong pag-stay dito. Sabi kong ganun. Pero ako po ay may pananagutan sa inyo kapag hindi ko to ginawa. May pananagutan ko sa Panginoon. Dahil hindi ko lamang kayo gustong masaya tayo na magkakasama ngayon, pero hindi ko matitiis na dito lang tayo masaya. No? So yun po, dahil last time na namin na makakasama yung batch na yun. So sabi ko, binahagi ko na po. Ito po hindi tungkol sa religion dahil lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang paniniwala, pananampalataya, sabi ko sa kanila. Pero hindi po yun ang mahalaga eh. Ang mahalaga po ay yung relasyon sa Panginoon. No? Dahil lahat po tayo, bakit nandito, naghahanda ng future po natin. Pero walang mas magandang paghandaan, kundi yung future natin eternally. No? Saan po tayo patutungo? So yun yung magandang katanungan na sabi ko sa kanila. So nagbahagi sa biyaya ng Panginoon ay nasabi ko po yun. At isang buong klase po yung aking nakapakinig po ng mensahe ng kaligtasan ng Panginoon. And then pagkatapos po nun ay natuwa yung isa kong kaklase. Natuwa yung kaklase ko. Ako po dahil nabibless nga daw siya, dahil siya po ay Catholic pero hindi siya ganun ka-dedicated or devoted sa Catholic dahil marami siya nakikitang flaws doon sa simbahan. Pero yun nga po, na blessed sila na merong pong nagbahagi ng salita ng Diyos. At ang blessing po nun ay nag-treat siya sa amin. Kami dinala niya sa Tagaytay. So, blessing na yung ganun. Sabi ko, buti na lang nakapasok. Hindi po. Buti na lang at na-take ko na yung opportunity na makapagsalita. And then the rest po, inano ko na sa Panginoon. At hindi ko alam na ito po yung magiging mensahe. So, para sa akin siguro, binigyan na ako ng Panginoon ng pagkakataon. Kung hindi ko yung tinake last Friday, ay ang laking guilt po sa akin yung preaching kanina. Pero naging masaya yung pagtanggap ko ng mensahe dahil hinayaan ko ang Panginoon, ang Banal na Espiritu ang kumilos. So yun lang po yung blessing at yun lahat po ay sa biyaya po ng Panginoon. To God be the glory po.